Sa Day 14 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinag-uusapan pa rin ang liquidation ng mga confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Bumalik sa witness stand si COA ICFAO Supervising Auditor Sailene May Del Campo. Bago ang testimonya ni Del Campo, pinag-usapan ng tungkol sa hindi pagsipot ng depensa sa pulong para sa pag-stipulate ng mga dokumento na gagamitin sa pagdinig. Ang latest sa impeachment trial, ihahatid namin maya-maya. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Labimpito ang pinakabagong bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at hanging habagat. Bataya sa datos ng NDRRMC kaninang alas 8 ngayong Martes. At 10 po ang kumpirmadong sugatan habang for verification ang 4. For validation pa ang mga naitalang patay at 4 na naitalang nawawala. 800 lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Zamboanga Peninsula ang binaha. Mahigit 400,000 pamilya o katumbas ng mahigit 1 milyong tao ang apektado. Nasa 1.46 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastructure. Nasa halos 97 million pesos naman sa agrikultura. Naglilinis na ng kani-kanilang bahay ang ilang residente ng Barangay North Fairview sa Quezon City dahil humupa na po ang baha roon. Bago po yan ay sapilitan silang pinalikas matapos umapaw ang Lamesa Dam. Balitang hatid ni James Agustin. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para marating ang mga bahay sa bahaging ito ng Sitio 1 sa Barangay North Fairview, Quezon City kagabi. Rumagasa ang tubig mula sa Tolyahan River matapos umapaw ang Lamesa Dam. Inalalayan ng mga residenteng lumilikas sa abot baywang na taas ng tubig. Ang ilang gamit ibinalot sa garbage bag. Inilikas din ang alagang hayop. May residente pang sumampa sa balikat ng isang rescuer habang sinusuong nila ang baha. Nagpatupad ang barangay ng forced evacuation kagabi. Hapon pa lang daw pinalilikas na nila ang mga residente pero may ilang inabot na ng baha. Ito yung pinakamababang lugar na kapag ka nag-overflow po ang Lamesa Dam, nagiging normal ang pagbaha dito. Pero pagka ganito po na may enhance sa bagat, lalo kapag mayroong mga malalakas na bagyo, kapag nag-overflow itong Lamesa Dam, automatically po sa instruction na rin ng ating local government, UCDRRMO, na nagpapatupad po tayo ng preemptive evacuation hanggang sa forced evacuation. Sa North Fairview High School lumikas ang nasa 141 pamilya, katumbas sa mahigit 400 individual mula sa Sitio 1 at Astor Street. Kabilang sa kanila si Roslyn, na siyang nakunan sa video na nakasampa sa balikat ng isang rescuer. Takot na takot ako, baka malunod ako kasi maliit ako eh. Kasi yung tubig umapaw dito sa mga rescuer. Nagpatulong lang po ako sa mga rescuer nga mabuhat nila. Marami naman na nag-preemptive evacuation, gaya si Emma kasama ang bagong silang na apo. Pumasok na yung tubig po sa namin, sa bahay po namin, kaya baka matrap kami. Habang maaga pa, inilikas ko na po ito pong apo ko para masave po kami. Sobrang hirap po sa pagbubuhat-buhat ng mga gamit, ganun, akyat baba, para hindi lang po mabasa. Hindi rin nagpakampante si Dayang na maagang lumikas kasamang 4 na anak. Ayaw po namin maranasan yung nangyari sa amin last year po. Nagpastaw po yung baha. Kaya linikas na lang po namin yung anak namin. Mga bata po, inuna po namin mga bata at mga gamit po, kailangan po yung mga importante. Alas 11 kagabi, lubog pa rin sa tubig ang unang palapag ng mga bahay sa Sitio 1. Apektado ang nasa 80 bahay ng baha na umabot sa 5 talampakan ng taas. Sa buong Quezon City, mahigit 2,000 pamilya, katumbas sa mahigit 7,000 individual mula sa 19 na barangay ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Kumpara kahapon, mahina ang hanging habagat ngayong Martes. Umiiral pa rin ito ngayon sa Luzon ayon sa Pag-asa. Inaasang hihina pa ang habagat sa mga susunod na oras at araw dahil sa patuloy na paglayo ng bagyong may international name na Peilu. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible muli ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Uulanin din ang ilang pang panig ng bansa lalo na sa Luzon.
Asahan ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Para sa mga nasa Visayas at Mindanao, abiso po mula sa National Grid Corporation of the Philippines. Muling isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Magsisimula ang yellow alert mamayang 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Red alert naman pagdating ng 4:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. At yellow alert ulit mamayang 8:00 hanggang 10:00 ng gabi. Ayon sa NGCP, 26 na planta na sa Visayas ang hindi gumagana. May yellow alert din sa Mindanao na nagsimula kaninang 10:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon at mauulit mamayang 5:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. Sabi ng NGCP, 25 planta sa Mindanao ang hindi gumagana. Itinataas na ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente na posibleng magkulang sakaling magka-emergency. Kapag red alert naman, sagad o kulang na talaga ang supply ng kuryente kaya magkaka-brown out. Abiso po sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang big-time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, 4 pesos and 30 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. 4 pesos and 70 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang may 4 pesos and 88 centavos namang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Sabi ng Energy Department, nakakaapekto pa rin sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado ang patuloy na krisis sa Middle East. Nakuha ng CCTV ang pag-ihip ng malakas na hangin sa Tayuman Tondo sa Maynila nitong linggo ng gabi. Kasabay nito ang pagsisimula ng pagbuhos ng ulan. Sa lakas ng hangin, ibinagsak nito ang isang nakaparadang motorsiklo sa isang eskinita. Ang isang lumang pang bahay naman nawala ng bubong ang ikalawang palapag. Nabigla raw ang mga nakatira sa biglang pagpasok ng malakas na hangin sa kanilang bahay na nagpatuklap sa bubong. Umapila sila ngayon ng tulong para sa pagsasaayos ng bahay. Malalaking sanga ng puno naman ang nagbagsakan sa loob at labas ng compound ng Department of Health sa pananalasa ng malakas na hangin. Walang nasaktan sa insidente. Agad namang nagsagawa ng paglilinis at pag-aayos sa lugar. Patuloy ang paghahakot sa sandamakmak na basurang sumulpot sa Baclaran sa Parañaque kasunod ng masamang panahon. Ang lokal na pamahalaan ipinuntong high tide ang isa sa mga posibleng nagpabaha sa lungsod nitong weekend. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Tone-toneladang basurang inanod mula sa dagat ang tumambad sa mga taga-barangay Baclaran sa Parañaque. Sa lakas ng ulan nitong mga nakaraang araw, dito naipon ang sari-saring basura na itinapon ng mga mamamayan sa kung saan-saan. Mga basurang plastik, gulong, kahoy at iba pa ang nagsiksikan sa bahaging malapit sa Baclaran Church. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Parañaque Senro para hakutin ang mga basurang naipon malapit sa LRT station. Kami ho'y nagulantang dahil hindi naman ako ganito talagang nagiging problema rito. High tide, pumasok lahat ng basura galing sa Manila Bay ho. Ngayong umaga, patuloy ang paghakot sa mga basura sa estero. Gumagamit sila ng heavy equipment na mula sa pamahalaan. Yung basura na yan, dati malinis yan. So yung kasagsagan po ng bagyo, siguro dito napunta lahat yung basura, kaya di ka nagkaanuhan. Para siguro sir, ang magagandang gawin yan sir, sa mga basura, dapat iipon nila, ilagay nila sa ano, kasi may mga truck naman po dumadaan sa mga basura, para hindi na tayo magkaganito. High tide ang isa sa mga ipinunto ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na posibleng dahilan ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Parañaque nitong weekend. 5 sa mga barangay ng lungsod ang malapit sa Manila Bay. Yung Parañaque River, doon po yan nakadiretso papuntang Manila Bay. Kapag po nag-high tide po siya at mabilis ang malakas ang ulan, walang tigil po siya, hindi makalabas ng tubig going Manila Bay. Kaya nga ang ating solusyon na ginagawa po, tuloy-tuloy po yung dredging. Ang nakikita naman dahilan ng MMDA, pag-apaw ng mga ilog at creek. Yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and
yun pong isang major river dyan. Sa Las Piñas, mga baradong waterways naman na nakikitang dahilan ng pagbaha. Kaya naghihigpit ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Ayon pa sa MMDA, sa Las Piñas, 14 na booster pumps ang hindi umano gumana. I-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya, pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang lalaki matapos malunod sa irrigation canal sa Luna, La Union. Base sa investigasyon, biglang tumaas ang tubig sa irrigation canal habang ibinabalik ng biktima ang fish trap na gamit sa panghuhuli ng isda. Nadala pa sa ospital ang biktima pero nasawi rin kalaunan. Nakatakdang magbigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa mga naulila ng biktima. Sa Cadiz, Negros Occidental naman, patay ang isang pulis matapos tangayin ng rumaragasang ilog sa Barangay Luna. Base sa investigasyon, sakay ng bangka ang biktima kasama ang 3 miyembro ng bantay dagat. Pinasok ng tubig ang kanilang bangka kaya napilitan silang lumusong sa tubig. Inanod ang dalawa sa kanila na sinagip ng pulis hanggang ang pulis naman ang inanod at nawala. Natagpuan ang katawan niya matapos ang halos 1 oras. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. Ligtas naman ang 3 kasama niya. Patuloy namang pinaghahanap ang isang lalaking tinangay ng rumaragasang ilog sa barangay Bayanga, Cagayan de Oro City nitong Sabado. Ayon sa mga otoridad, tumawid sa ilog ang biktima para maghanap ng palakang pang-ulam ng tangayin ng malakas na agos ng tubig. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Calapan Oriental, Mindoro, gaya ng kalsada sa barangay Bukayaw. Sa kuha po kahapon ng principal ng Bukayaw National High School, kita ang mataas na tubig papunta sa gate ng paaralan. Dahil sa baha, naging mabagal at maingat ang paggalaw ng mga sasakyan. Batay sa datos ng NDRRMC, mahigit 100 pamilya sa Calapan ang apektado ng masamang panahon. Tuesday latest! Excited na si Sparkle star Rocco Nacino para sa upcoming Kapuso action series na Hari ng Tondo. Malapit na ipalabas, tuloy-tuloy ang taping at excited lahat na ipakita yung mga eksena kasi malupit ang mga eksena dito. Matagal ko na hinihingi na magkontrabida. Sunod-sunod na rin yung mga proyekto ko na kontrabida ako, which is fun. Gaganap si Rocco na kontrabida sa series at maraming masosorpresa sa kanyang character. Makakasama ni Rocco sa series sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Itong weekend naman, spotted din si Rocco sa screening ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival entry niya na Tirik. Umiikot ang kwento ng pelikula sa isang pari na karakter ni Rocco na makaharap sa isang assassination plot. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman kung bakit bumabaha pa rin sa Cebu kahit 60 billion pesos na flood control projects na ang inilaan sa lalawigan sa nakalipas na 6 na taon. Kabilang sa mga ininspeksyon ng Mananga River Flood Control Project sa Talisay City. Balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Ito ang tumambad sa Talisay City, Cebu matapos manalasa roon ng Bagyong Tino Nobyembre noong nakaraang taon. Mga nasirang bahay at istruktura malapit sa Mananga Bridge. Bunsod yan ang pag-apaw ng Mananga River. Mayroong flood control project sa Mananga, pero nauna nang sinabi ng Department of Public Works and Highways na tila hindi ito sapat para maibsan ang pagbaha. Ininspeksyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Mananga River Flood Control Project. Sabi ni Remulla, pag-aaralan nila kung nasunod ba ang master plan sa construction ng flood control project. Ito kasi binabaha talaga dito and many people have died
in the floods here, somebody has to answer for this. Kabilang ang ilang segment ng naturang flood control project sa nasa 60 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Visayas na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Karamihan dito ay nasa Cebu. For the past 6 years, 60 billion has been poured into Cebu. And most of it, or 25%, the bulk of it went to 7th District. No? That should be a lot of money to control the flooding. But apparently, the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Isinulong din niya ang pagpapadaan ng lahat ng transaksyon ng gobyerno sa digital online platform. Magdadagdag din sila ng 20 abogado sa Visayas Ombudsman na tututok sa investigasyon sa mga anomalya sa mga proyekto. Sinadjust ko rito sa ating mga tao dito is that we lobby for digital tools through the law na lahat talaga transparent na. Ang bidding from the barangay up to the executive department, dapat dyan, digital na. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA News. Ito na ang mabibilis na balita. Isang fetus ang natagpuan sa isang basurahan sa isang condominium building sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, nakasilid sa eco bag ang fetus nang makita sa basurahan ng isang housekeeper. Malaki raw ang posibilidad na residente lang ng condominium ang responsable sa pagtapon ng fetus. Patuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa pagkakakilanlan ng magulang at kung sino man ang nagtapon sa fetus. Dinala na ito sa punerarya. Huli kamang sagpukan ng isang SUV at isang kotse sa isang intersection sa Lawag, Ilocos Norte. Sa lakas ng impact, tumaob ang SUV. Agad namang lumabas ang 3 sakay ng kotse kabilang ang 2 minor de edad. Isinugod sila sa ospital dahil sa mga sugat. Patuloy ang investigasyon. Huli kamang pagkakabundol ng isang sasakyan sa isang babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Quezon City. Tinakasan ng driver ang biktima. Balitang hatid ni EJ Gomez. Isang babaeng nakapayong ang tumatawid sa pedestrian lane sa Viluna Street, Barangay Pinyahan, Quezon City, pasado alas 10 ng gabi noong Linggo. Pagdating niya sa gitna ng kalsada, nabundol siya ng sasakyan. Dumiretso lang ang sasakyan habang gumulong naman ang biktima. Nilapitan siya ng ilang bystander. Doon siya galing sa may pedestrian daw. Isa na yung payong niya. Lumipad nga din. Nagulat ako anong sobrang lakas nung lagabag niya. Yun pala, may tsinelas ako nakita doon sa pedestrian. Pagtingin ko dito may nakahiga, lumapit agad ako. Babae, aray ng aray. Pinagtulungan buhati ng mga first responder ng Barangay Pinyahan ang 43 anyos na biktima. Likod po niya masakit po, ma'am. Tapos yung labi niya, ma'am, mayroon po siyang sugat. Tapos mayroon din po siya sa paa. Patawid lang daw po siya. Tapos sabi ko po kung nakita niya kung anong nakabundol sa kanya, hindi daw po niya nakita. Naiwan sa kalsada ang mga nasirang bahagi ng sasakyan, gayon din ang payong at tsinelas ng biktima. Ayon sa biktima, galing siyang trabaho bilang isang house parent sa isang bahay ampunan at pauwi na sana sa Malabon nang mangyari ang insidente. Tumawid ako, walang sasakyan doon. Pati nasa pedestrian naman ako eh. Sugat sa yung bukong-bukong, tapos yung tuhod, tapos yung sa shoulder ko, tapos yung tagiliran ko sobrang sakit, saka yung ulo ko parang namamagal. Hindi ako makabangon eh. Tapos yung likod ko, yung may fracture ata. Sinabi, yung nagdudugo yung kidney ko, tsaka yung baga ko. Ako lang yung may trabaho sa amin. Yung mga anak ko, yung pag-aaral nila. Hindi ako makapasok. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na posible raw operahan sa bato at baga. Sana panagutan naman niya, hindi naman dapat niya iniwan yung kapatid ko. Dapat hinarap niya yun. Tumuko siya sa mga pulis. Ayon sa barangay, ilang saksi ang nakakuha ng plaka ng nakabanggang sasakyan na kanilang isinumite sa pulisya. Patuloy ang investigasyon ng Quezon City Police District sa insidente.
Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Land Transportation Office o LTO kaugnay nito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Tuloy-tuloy ang pagpapakawala ng tubig ng ilang pangunahing dam dito sa Luzon. Base sa datos ng Pag-asa, tig-2 gate ang nagpapalabas ng tubig sa Ambuklaw at Binga reservoirs, habang isa naman sa Ipo. Sa mga nabanggit na dam, ang Ipo ang nakapagtala ng bahagyang pagtaas pa rin ng tubig. Umaapaw rin ang Lamesa Dam sa Quezon City. Nasa 80.17 meters ang water level nito, lampas sa 80.15 meters na spilling level. Dahil sa pag-uulan sa nakalipas na 24 oras, tumaas muli ang water level sa Angat, San Roque, Pantabangan at Magat reservoirs. Ilang residente sa Malabon ang piniling lumikas bago pa man tuluyang umapaw ang Lamesa Dam. Malapit na pong umapaw ang tubig sa Lamesa Dam. Pinapayuhan po namin ang lahat na mag-ingat at pansamantala po munang lumikas at pumunta sa ating mga evacuation centers. Sila yung mga nakatira malapit sa bahagi ng Tulyahan River sa Malabon. Marami sa kanila ang nananatili sa Tenejeros Elementary School. Pangamba ng ilan sa kanila, baka maubusan sila ng damit at supplies kung magtatagal sa evacuation center. Patay ang isang senior citizen matapos mabangga ang sinasakyan niyang kotse ng isa pang kotse sa Zambonguita, Negros Oriental. Ipinagmamaneho ang biktima ng kanyang apo at papauwi na sana mula sa selebrasyon ng kanyang kaarawan nang masalpok ng isa pang kotse na minamaneho ng isang menor de edad. Nawalan daw ng kontrol sa kotse ang menor de edad matapos mag-overtake sa isang motorsiklo. Ayon sa pulisya, student permit lang ang hawak ng menor de edad na driver. Sugatan siya, pati ang 4 na kasama niya sa kotse. Umamin sa pulisya ang binatilyo na nakainom siya. Nasa ospital siya ngayon at nakatakdang i-turn over sa kustodiya ng DSWD. Matapos ang kabi-kabilang pagbaha sa Metro Manila at kalapit na probinsya dahil sa epekto ng hanging habagat, tanong ng publiko, anyari na sa flood control projects ng gobyerno? Ang paliwanag dyan ng DPWH at MMDA sa balitang hatid ni Mark Salazar. Kasingilan na naman ang pananagutan sa kaliwat kanang baha sa Metro Manila at karatig lugar nitong weekend. Sabi ng ilan online, flood control projects ano na? Halimbawa sa Malanday at Tumana, bakit bumaha hindi naman umapaw ang Marikina River? Sira pala kasi ang pumping station ng Tumana. May nag-trip daw po na electrical component. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit. Nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na. Kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa may Tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA pati na rin ng DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye. Ang Taft Avenue sa Maynila, laging inaayos pero binabaha pa rin. Sabi ng DPWH, hindi na kaya ng luma at maliliit na drainage sa Taft Avenue ang epekto ng climate change. Lalo't ang ulang ibinuhos ng habagat sa nakalipas na linggo ay pang 1 buwang ulan na dapat ayon sa Pag-asa. Naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Malapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for I think a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Nagiging way of life na rin ng mga taga-lowland Cavite ang baha. Pamilyar na eksena na ang peligro ng baha sa Kawit, Noveleta, Bacoor at Imus. Wala na raw bang solusyon dito? Talagang kailangan nating pigilan ng pagbaba ng tubig o kontrolin ng pagbaba ng tubig galing sa bundok. No, galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay, no. So kasi diyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos ang problema, coastal pa 'yan. So both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin diyan. So hindi madali ang solusyon.
Ang baha naman sa south gaya ng Las Piñas at Parañaque ay sanhi raw ng baradong mga waterways doon. Kaya naghihigpit na raw ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Aminado ang MMDA na hindi madali magtanggal ng informal settlers dahil limitado ang relocation sites para sa kanila. Parang si Christy Saludes. Sa sobrang kahirapan, walang ibang espasyo para sa kanya kundi sa ilalim ng Dario Bridge sa EDSA Balintawak. Muntik na nga raw siyang matangay ng bahak sa biglang pagtaas ng tubig sa estero. Hala, mamatay na tayo nito. Sabi lang dibdibin ko, Lord, kung katapusan ko na, wala na po ako magawa. Kailangan po kunin niyo ako na pabilisan. Ayaw ko nang, di ba, magpalangoy-langoy ka pa dyan. Sabi ng DPWH, nagbunga naman ang mga improvement na ginawa last year sa ilalim ng Oplan kontra baha. Halimbawa, sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na napakabilis humupa ng baha nitong weekend. Wala rin daw malawakang pagbahana sa Valenzuela. Na sara natin yung mga gaps, na pagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga-Navotas ang epekto nun. Marami raw plano ang DPWH para sa flood control at hinihingi na raw nila ang budget para rito sa 2027. Ang MMDA naman itinutulak ang isang comprehensive drainage master plan for Metro Manila. Yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung pagtutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News. Kumuha na po tayo ng update sa isinasagawang relief efforts ng gobyerno sa mga napuruhan ng masamang panahon. Makakausap po natin si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Si Connie Season po ito. Connie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Simulan ko na. Opo, go ahead. Mula alas 6 ng umaga kanina, as of 6 a.m. this morning, 293,000 food packs na ang ating nailabas. Ibig sabihin, bumibilis yung pace ng relief dahil nga yung suporta natin sa mga local government units, tuloy-tuloy naman yun at sila nakakapasok na sila sa mga looban, so nakaka-distribute na sila. Within the day, we expect this number to grow some more kasi nga alam natin na marami nang pumapasok na mga request mula sa mga local government units kasi tayo ang role natin, suporta nila kung kulang ang kanilang kakayanan para naman matulungan nila ang mga biktima. Okay, sir, paglilinaw lamang, may mga non-food items din ho kayong binibigay sa DSWD. Tama ho? Correct. Connie, marami tayong klase, no? Meron tayong food packs muna, yun ang priority. Meron rin tayong mga kitchen kits, family clothing kits, meron din tayong sleeping kits at saka hygiene kits. Lahat yan naaayon sa sitwasyon sa lugar na yun. Minsan kasi naman, Connie, yung government, meron na silang pre-provide. So kami, susuporta lang kami kung nasaan yung mga gap o yung mga hindi nila kayang gampanan. Okay, and kanina ho, very interested din po ako dun sa sinabi niyo, meron din ho kayong maternity kit. Correct. Para ho sa mga nursing moms. Tama ho ba yon? Tama, nagbubuntis pa lang. 0 to 2. Ibig sabihin, pag nagbubuntis pa lang, kasi nga prioridad natin papangalagaan yung nagbubuntis hanggang nagpapasuso o lactating 0 to 2. Galing ako sa Las Piñas kasama ng Pangulo, nag-distribute kami ng maternity kit sa mga buntis sa evacuation center. Importante kasi, Connie, na yung mga nagbubuntis, stressful na yung nagbubuntis. Mas doble o triple pa yung hirap pag nasa evacuation center. Hindi man natin matumbasan yung kanilang comfort, kanilang mga bahay, sana malapitan man lang natin o ma-approximate natin. Kaya naglabas tayo nitong mga maternity kit para masigurado natin yung mga nagbubuntis natin at nagpapasuso ng mga ina na pangangalagaan kasi very sensitive yung phase na yan. Yung laman ng maternity kit, may mga breast pump na sa loob, may tutulugan ng baby na may kulambu na, may of course may mga hygiene na mga materyales sa loob para sa ina, meron din doon mga damit na ng newborn at ng infant. Lahat kailangan niya mula 0
sinapupunan hanggang 2 years old nandun sa kit na yon. Okay, nabanggit nyo ho, walang mga gatas dahil bawal po yun. Pero mga diaper po pwede ho ba? Pero Isama? nandun na sa loob ng kit. Nasa loob na rin po. Connie, nasa loob na ng kit. Meron doon sanitary pads for the mother. Meron rin tayong mga lampin at mga diaper sa loob ng kit. Anything that a pregnant or malapit na mga anak or yung nagpapasuso na kailangan, nandun na sa loob nun. Okay, that's good to know. Pero saan ho ang focus nyo ngayon ng paghahatid po ng tulong? Connie, sabay-sabay na eh. Kasi alam nyo, ang mandato ng ating Pangulo simula 2022, palakihin yung tinatawag nating national stockpile ng family food pack. Yes. Bago tumama itong bagyo, 5.2 million na naka-impact na food pack sa 1,000 bodega nationwide. Alam natin yung hagupit nitong bagyo, napakalawak mula Ilocos all the way to Mimaropa sa Mindoro. So, yung mga field office natin, sabay-sabay nang gumagalaw. I cannot say na merong special focus, pero syempre yung Central Luzon, medyo lalo na Pampanga, medyo at Bulacan, medyo napuruhan talaga sila. And speaking of stockpile resources po, ito ho ay binigyan na ng budget, tama ho ba? 4.44 billion para po dito sa mga ito. Hindi lang para dyan, yung tinutukoy mo na 44 billion, yan yung quick response fund kung tawagin. Hindi lang DSWD ang gumagamit doon, kundi yung mga iba pang ahensya na involved sa disaster operation. I see. So, ang nakalagak sa at any given time, ang nakapark sa DSWD, 1.5 billion pesos. 3 billion pesos. So kung bumaba na yan ang kalahati, pwede na kami mag-reimburse. Connie, kung ang tanong ng tao, paano to, sabay-sabay ang mga kalamidad, kaya pa ba? Kayang-kaya pa, Connie. Malaki pa yung pondo. At sana naman, huwag na natin gamitin na huwag na kumabot. Oo nga po, sana wala na tayong mga kalamidad. Pero may mga lugar pa ho ba tayo nangangailangan ng tulong? Pero sa ngayon ho ay very challenging pa sa inyo mapuntahan, sir? Kami kasi, Connie, dinadala natin sa local government unit. Sila ang nag-distribute sa looban. Pero yesterday, magpunta ako sa Kawit, nakita ko medyo may tubig pa doon. So binabangka ng LGU yung mga goods natin papasok. So doon is challenging. Pero alam ko, nakita ko bumababa naman yung baha. So I think in a day or two, lahat yan mapapasukan na. Pero bumibilis na kasi yung withdrawal ng mga local government unit mula sa mga bodega natin. So that means na-distribute na nila. Okay, puntahan ko lamang po yung sinabi ninyo na sapat pa ang ating pong mga pamimigay ng mga relief goods para po sa iba't ibang mga naka-preposition na sa iba't ibang probinsya po natin at mga lugar. Pero ang tanong ho, doon sa mga dati, parati hong may mga nababalitaan tayo, naku, hindi naman ho na ibibigay daw ng maayos naman sa local government o minsan nasisiraan po kayo sa inyong mga warehouses. Nagawa na ho ba yan ng paraan? Connie, never kami nasisiraan sa aming warehouse kasi fully automated na. Okay. Kung matatandaan nyo, bawat box namin may barcode na yan. At yung system namin, pinoprompt kami kung may nearly expiring kami. Pero Connie, sa dalas naman na sakuna, hindi lang yung malalaki, may maliliit ring sakuna araw-araw tulad ng mga sunog. Hindi naman kami naaabutan na, talagang ang bilis ng labas ng mga goods. Katulad nitong bagyo na to, itong magkasunod na bagyo, tansa namin, by the end of this operation, baka kalahating milyon kagad ang nailabas natin. Kasi right now, in span of 2 days, nakapaglabas na tayo ng 293,000. Nakita ko yung mga pending na mga additional requests, marami pa. Now, pagdating naman sa distribution, meron tayong mga social workers on the ground at patuloy kami makikipag-ugnayan sa local government unit para lahat nabibigyan at napapasok ang mga dapat pasukin. Yun, speaking of social workers, sir, sunod-sunod ang ating mga kalamidad. Sabi nyo nga may mga pangkaraniwan pa, di ba, mga sunog at kung ano-ano pa. May sapat pa ho ba tayong mga bilang po ng mga nakakapunta mga social workers? At kamusta ho sila? Sila naman din ang ating kakamustahin. Sabi nga, mahirap magbigay ng iyong sarili kung ikaw ay pagod na rin, ano? Connie, ako una gusto kong magpasalamat sa mga social worker at development workers ng DSWD. Ganun din yung mga local government social workers. Marami rin sila sa hanay ng lokal na pamahalaan, required naman yan. Alam nyo, lahat sila biktima rin, pero all the time, nakita ko to sa earthquake sa Gensan, inuuna nila yung kapwa bago sarili nila. Yan ang tanda ng mga people working for DSWD. Ilan yung mga social worker namin, pati mga development workers kung tawagin. Alam nyo, laging on top of their mind yung kapwa bago yung sarili. Pagod na, Connie, pagod na sila, pero sanay sila sa ganito kasi alam namin na pag ganito mga panahon, talaga nabubugbog. Opo, pero sa ngayon ho, tuloy-tuloy ang inyo pong
Paghahanap for the ba? caregiver. Okay, Care program Alright. for the caregiver. May mga social worker, may mga psychologist tayo para Alright. i-compress natin sila. Sir, marami pong salamat muli sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito naman sa Balitang Hali. Maraming salamat, Connie. Magandang tanghali. Yan po naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa mga customer ng Meralco, magkakaroon ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Mahigit 4 centavos kada kilowatt-hour ang tapyas. Katumbas po yan ng 9 pesos na bawas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Ayon sa Meralco, bagaman tumaas ang pass-through charges o yung mga singil gaya ng buwis at bayad sa mga power supplier, mas malaki ang mga refund na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Ang bawas singil ay nakalista bilang awat refund/collect 2 sa inyong bill. Gumuho ang isang gusali sa Colombia dahil sa pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol doon. May mga nakaparadang ambulansya rin na nabagsakan ng malalaking tipak ng semento mula sa isang Emergency Health Services building. Nagdeklara si Colombian President Abelardo de la Espriella ng state of emergency sa kanilang bansa dahil sa lindol. Sa kanyang ulat, 111 ang patay sa iba't ibang bahagi ng Colombia. Sa tala naman ng local media, 132 na ang nasawi. Ayon sa Colombian Geological Service, ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa kanilang bansa ngayong 21st century. Umakyat sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng lupa sa Baguio City. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Connie, all accounted na nga ang lahat ng mga natabunan sa landslide. Dito yan sa ating mismong kinaroroonan sa Gisad Surong sa Baguio City. Ito'y matapos ng mahukay kaninang madaling araw ang 2 pang biktima. Una nga ang 64 years old na lalaki kaninang 1:30 ng umaga. Then 3 meters, Connie, mula sa kanya, nakita naman ang kanyang 8 taong gulang na apong babae na 2:08 ng madaling araw. Sa 10 namatay, 5 sa mga ito ang mga bata. Pinakabata ang 2 taong gulang lang na kasama ng kanyang ina ng matabunan. 3 ang nakaligtas sa trahedya. 2 ang nakalabas na sa ospital pero ang isa ay patuloy pa rin na nagpapagamot, yung isang na-rescue. Kagabi, tila isang himala naman ang nangyari nang may ma-rescue na aso na kasamang natambunan. Nanginginig pa nga ito at hindi makakain ni hindi rin ito makainom. Dito nga nabuhayan ng pag-asa ang mga rescuer pero sa kabila ng kanilang puspusan, paspasan pero maingat na paghahanap, bigo sila. Connie, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin tayo nakararanas ng ulan. Kaya naman, marami pa rin ang mga residente, lalo na dito sa ating kinaroroonan, ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Alam mo, sabi nga ni Baguio City Police City Director Colonel Ruel Tagel, talagang challenge sa kanila ang pagpapalika sa mga residente na nakatira sa mga landslide-prone area. Pero ayon na rin sa utos kasi ni Mayor Benji Magalong, kung kinakailangan daw bit-bitin ang mga ito para lamang umalis sa kanilang tirahan ay kanila raw gagawin. Connie. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Mapagkakukunan ng malinis na tubig ang hamon ngayon sa ilang Taga-La Union kasunod ng epekto ng masamang panahon. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, ngayong umaga ay pabugso-bugso pa rin ang na-experience na pag-uulan sa malaking bahagi sa probinsya ng La Union. Lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan, partikular sa bayan ng Luna. Ang problema ngayon ng mga residente ay ang kawalan ng malinis na supply ng tubig. Karamihan kasi sa mga deep well na ginagamit ng mga residente ay nalubog na rin sa baha. Ang ilang residente, Rafi, ay nakikigib ng tubig sa ibang lugar. Samantala, nakausap natin ang lokal na pamahalaan. Ayon sa LGU, kada umaga ay nag-iikot ang fire truck ng bayan para makapagbigay o makapag-deliver ng malinis na tubig sa mga residente. Samantala sa assessment ng provincial government ng La Union, aabot na sa mahigit 50 million pesos ang danyo sa agrikultura sa probinsya. Ngayong umaga ay tuloy-tuloy naman ang distribution ng relief packs o food packs sa mga apektadong residente. Rafi? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Magtutuloy-tuloy na kaya ang magandang panahon sa mga susunod na araw? Alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist, Benison Estareja. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang umaga, Sir Rapi. Opo, humina na yung habagat. Patuloy pa rin bang yung magpapaulan sa malaking bahagi po ng bansa? For now and for tomorrow, nakikita natin na bahagyang hihina po yung ating hanging habagat. Nandito pa rin siya sa may Luzon, lalo na sa may western section. So pinaka-affected pa rin ng occasional rains ang Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro hanggang bukas. And then meron din pong chance ng maulap na kalangitan at paminsan-minsang mahina hanggang katamtamang ulan over some areas pa dito sa may Ilocos, sa may Cordillera Region, Central Luzon, Metro Manila down to Calabarzon and Mimaropa. Pag sinabi niyo pong katamtamang ulan, gaano po karami ito para sa mga matagal na ring inuulan? Ang standard po natin for like a 24-hour period, nasa 25 to 50 millimeters. So hindi pa siya talaga ganun ka-significant po. Kumpara sa mga nagdaang araw, mas kaunti na lang bang ulan yung naasahan natin sa mga susunod pang araw? Kasi may weather disturbance pa po ba kayo nakikita? Yes, depende po yan dun sa pamumuo ng mga weather disturbances natin sa may silangan po ng ating bansa. So for today and tomorrow, at least steadily na hindi naman ganun kalakasan po yung habagat. Pero the moment po na may mabuo na low pressure area dito sa may silangan ng Luzon, dun sa mga cloud clusters na nakikita natin sa ngayon, possible po by weekend, lumakas ng bahagya yung habagat at magkaroon muli ng mas madalas at mas malakas na ulan. Sa Cordillera po, particular sa Baguio, kumusta po ang magiging ulan doon dahil kabila yung mga nangyaring landslide doon? Compared po nitong weekend over Benguet and even yung mga nearby provinces pa, no, we're seeing na mababawasan din po yung mga pag-ulan, even though yung mga magiging pag-ulan doon in the next 2 days, posible pa rin mag-trigger po ng mga pagbaha at saka pagguho ng lupa at pag-apaw ng mga kailugan doon given na rin na medyo saturated po yung lupa. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, Sir Rapi. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Denisones Tareha. Kuha po tayo ng latest mula sa Day 14 ng impeachment trial. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa pasimula ng Day 14 ng impeachment trial laban nga kay Vice President Sara Duterte, naging mainit kaagad ang usapan dahil sinabi ni Attorney Lorna Capunan ng prosecution na inindiyan umano sila ng depensa dahil nga may ruling ang impeachment court na magkumpara sila ng mga dokumento kaugnay nga sa mga exhibits, Connie, at kahit nga may ruling ng officer o presiding officer dito ay hindi raw ito nangyari. Ani Capunan, Miyerkules at Huwebes ay hindi sumagot sa kanyang mensahe ang depensa hanggang bago magsimula raw ang trial ay nais nilang makipag-usap at magkumpara ng dokumento pero hindi rin nangyari. Nasa 4,492 na dokumento ang nais sana nilang ikumpara sa depensa. Ang tugon naman ni Attorney Christine Ferrer ng depensa, sinabi nila sa partner ni Attorney Capunan na hindi na kailangan ang pag-compare ng exhibit dahil ang authenticity naman nito ay ang korte ang magdedesisyon. Pahig naman daw sila na mag-testify si Sailin May del Campo sa pamagitan ng kanyang tabulation at summaries. Sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, hindi na Indian kundi na ghost daw si Capunan dahil wala ngang tugon ng depensa sa kanilang pagnanais sa magkumpara magkabilang panig ng mga dokumento. Nagbigay na lamang ng direktiba si Escudero sa depensa na ibigay sa impeachment court ang pre-marked exhibit ng depensa. Sabi ni Attorney Ferrer, tatalima sila dito. Sa testimonya ni Sailin del Campo ng COA, sinabi nitong siya ang kapalit ni Roderick Wamil. Kaya siya na ang nag-issue ng notice of suspension sa confidential funds ng OVP para sa 2022. Ani del Campo, pasok sa paggamit ng confidential funds base sa joint circular ng DBM at COA kung ang payment ng reward ay aprobado ng head ng agency, may proof of success at directly related sa confidential activities. Aniya siya ang nag-draft ng notice of disallowance sa OVP na mahigit 73 million pesos sa kabuang 125 million pesos na confidential funds. Kasama rito ang 69 million pesos na payment ng reward na ginamit daw halimbawa sa appreciation night ng OVP at 3.5 million pesos naman para sa payment ng table and chairs, desktop computers at printers. Hindi raw na ipaliwanag at napatunayan na binili ang mga gamit para sa confidential operations ng ahensya na kung purchases ay dapat may sales invoice
or official receipts. Tinanong ni Kapunan kung sino ang liable sa notice of disallowance na ito. Ani Del Campo, ang head of agency na si VP Sara, ang special disbursement officer na si Gina Acosta at ang chief accountant na si Julieta Villa del Rey. Nagain pa raw ng petition for review ang OVP sa COA noong February 25, 2025 at lumabas ang desisyon nitong April 10, 2026 at kinatigan pa rin ng COA ang notice of disallowance. Sa notice of disallowance, ipinababalik na ang disallowed na pondo. May motion for reconsideration itong May 2026 ang OVP na pending pa rin hanggang ngayon sa COA. Nagpresenta pa ako ng mga acknowledgement receipts ang prosecution na may lagda ng mga individual na tumanggap umano ng confidential funds kabilang sina Pia Piatos Lim, Ralph Jos Pacon, Ann Ongpauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Dayan Maple Lapid at John A. Lapid. Nag-testify din si Del Campo sa pag-audit nila sa confidential funds ng DepEd para sa first to third quarter ng 2023. Inaasahan namang may cross-examination ng depensa kay Del Campo at Connie, kung matatapos ang testimonya Del Campo, maring isunod ng prosecution si Marivic Pareha ng House Legislative Archives. Nasumpi na rin ang Senior Disbursement Officer ng OVP na sina Gina Acosta at Edward Fajarda ng DepEd. Inaasahan ko na magkakaroon muli ng lunch break itong impeachment trial ngayong alas 12 ng tanghali at inaasahan magpapatuloy yan mamaya ring hapon para sa pagpapatuloy nga ng direct examination sa kay Del Campo dito sa impeachment trial. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Nagpapatuloy po ang live stream ng GMA News sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.